Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Meron po tayong latest weather update sa lagay ng ating panahon at dito po kay Bagyong Leon. Aalamin po natin ngayon yung kanyang track intensity, lokasyon, direksyon at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan ng trap or extension po ng kanyang hangin. But before that, wag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel and then pahita rin po ng notification bell para ma-notify ko kayo sa mga susunod natin na mga latest weather update. Sa kasalukuyan mga kaibigan, mas lumalapit po etong si Bagyong Leon o yung mata niya dito nga po sa area ng Batanes habang tinatahak niya po etong Hilagang Luzon mga kaibigan. Nasuptaw ang kanyang lokasyon po ay mas lumapit po 350 kilometers east of Calayan, Cagayan. Nasuptaw super typhoon category na ito mga kaibigan, mas napaaga sa ating inaasahan para maging isang super typhoon. May lakas po na 185 kilometers per hour, malapit po sa gitna na may bugsong pumapalo up to 230 kilometers per hour. Pa west northwestward po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. So mga kaibigan, mga kababayan, ipapakita ko sa kanyo yung mga lugar po na kanyang posibleng daanan dahil mamayang alas 8 po ng gabi ay inaasahan na 175 kilometers east of southeastern of Basco, Batanes po siya mga kaibigan. Nandiyan na po sa area na yan na may lakas pa rin na 185 kilometers per hour, super typhoon category. Northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagdating naman po or within the next 12 to 24 hours, bukas po ng alas 8 ng umaga, tatahakin naman niya etong coastal water po ng Itbayat, Batanes. Ganun pa rin ang kanyang lakas, 185 kilometers per hour, super typhoon category. Pa northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Mga kaibigan, ito naman yung kanyang direksyon, tignan nating mabuti kung ito nga ba ay magtatagal pa or mananatili pa dito sa area ng Batanes, kung babaybayin niya ba o kung lalabas na ba siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po mga kaibigan, by October 31, bukas po yan mga kaibigan ng gabi, alas 8 ng gabi hanggang November 1, ito ilalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan pong maglalandfall siya o tatama dito po sa area ng Taiwan at unti-unti po itong hihina mga kaibigan dahil na-reach na po niya yung kanyang pinakamalakas na category. Yun nga po sinasabi natin, super typhoon category. So hindi na po ito sasagad pa ng husto doon. Pag ito'y naging super typhoon na, pahina na po ito ng pahina mga kaibigan. Mostly mga kaibigan, direktang naapektuhan po nitong si Bagyong Leon ay yung mga area lamang po dito sa may bandang northern po ng Luzon at silangang bahagi po ng Luzon mga kaibigan. So yung pinag-iingat natin, yung area po dyan, extreme northern Luzon, ngayon pa lamang po. Dahil hindi pa naman siya actually nakakalayo, tignan nyo mabuti. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung paikot po na yan, spiral clouds po ang tawag dyan. At yung pinaka nasa gitna, yan po yung pinakamata ng bagyo o yung pinaka-sentro. Yan po yung may mas malakas na hangin mga kaibigan. Yung ating po nararanasan ngayon na hangin mga kaibigan, extension lamang po niya yan. Pero nasa category na siya bilang isang super typhoon. So ang lakas ng hangin na nararanasan po dyan sa Basco, Batanes, dyan sa extreme northern Luzon ay hindi natin maikukumpara kung ito'y tumama mismo, yung mata niya lumapit mismo dito nga po sa ating Philippine landmass. So ipagpasalamat natin sa Diyos dahil hindi po ito direktang tumama, extension lamang ng kanyang hangin. Para malinawan din tayo mga kaibigan, marami kasi sa atin hindi alam kung ano nga po ba ang lakas na meron po sa isang signal number 1 category hanggang signal number 5. Tingnan nyo mabuti mga kaibigan, kapag sinabi po natin na signal number 1, ang lakas ng hangin yan 30 to 60 kilometers per hour. Signal number 2, 61 to 120. Signal number 3, 121 to 170. Signal number 4 ay 171 to 220. Signal number 5, 221 kilometers per hour or more or mas taas pa doon mga kaibigan. So nasa ang category tayo mga kaibigan ngayon. Si Bagyong Leon o Super Typhoon Leon ay nasa 170 to 220 kilometers. Posibleng pumalo yan, which is Super Typhoon category. So signal number 3 and signal number 4 category yung lakas ng kanyang hangin pero hindi naman apektado ng signal
signal number 4, itong eastern section po ng Luzon. So mga kaibigan, nakataas po ngayon, no, sa ating area dito nga po sa may extreme northern Luzon, ang signal number 3, no. Alamin natin mga kaibigan at ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na yan dahil yan ay pinaghahanda po sa posibleng banta po ng mga pagbabaha. So mga kaibigan, storm wind signal number 3 ay nakataas po mga kaibigan dito po sa area po ng Batanes. At kasama po dyan ang eastern portion po ng Babuyan Island. Kasama rin po mga kaibigan etong northern portion po ng mainland Cagayan, which is alam naman natin signal number 3 mga kaibigan, ito yung medyo malakas-lakas na hangin din po mga kaibigan. Pero usually kapag extension lamang na hangin ang ating nararanasan, naglalaro lamang po yan sa 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin or posibleng nasa 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin. Diyan lamang nagre-range yan mga kaibigan. Nakataas din tayo ngayon, no, ng strong wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Babuyan Island. Kasama pa rin yan mga kaibigan kasi magkakadikit lamang yan. That is po ng mainland Cagayan, northern at eastern portion po ng Isabela. Kasama rin mga kaibigan ng Apayao, Kalinga, northern at eastern portion po ng Abra. Kasama rin ng eastern portion po ng Mountain Province at Ilocos Norte. Yan po itatagal, no, within the next 24 hours. Pero hindi automatically pag itinaas natin sa signal number 2 ay agad-agad ay mararamdaman or mararanasan yung epekto. Within the next 24 hours or ibig sabihin between the next 24 hours po, yun po ang tinutukoy natin dyan. So, strong wind signal number 1 nakataas pa rin sa ilang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest po ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northern portion po ng Tarlac, kasama rin po ang northern portion po ng Bulacan, no? Nararanasan natin yan ngayon mga kaibigan. Kasama rin ang northern portion at eastern portion po ng Catanduanes. So yung mga lugar na yan, mag-ingat tayo sa banta ng pagbabaha mga kababayan. Lagi kong pinapaalala kapag may makapag-uulan, no? Laging binabaha yung mga lugar na yan dahil hindi po nagpe-prepare, hindi naglilinis o tinatanggal yung mga basura. Mag-ingat din tayo sa mga landslide prone area, yung mga mountainous area, mag-ingat po kayo. Eto, marami nagtatanong, Visayas at Mindanao, apektado po ba? Well, dahil nga po, malaki yung sinasakop nga po ng trap or extension ng hangin. Ito nga pong si Super Typhoon Leon ay apektado ang ilang bahagi po ng Visayas area. Mahina naman ang epekto na kukuha sa Mindanao area dahil mas malayo sila, no? So, asahan din ng maulap na kalangitan dyan at may mga mahina hanggang sa posibleng malalakas na patak ng ulan ng ating mararanasan Visayas at Mindanao pagdating po ng hapon at sa gabi. So mas maganda nakahanda at nakaantabay na lamang po tayo dahil inaasahan by Thursday or Friday pa po ng gabi lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Eto nga pong si Super Typhoon Leon. So ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan, Super Typhoon category, hindi naman din daw ganong kalakasan ng nararanasan sa mga lugar po, especially dyan sa extreme northern Luzon. So nakita naman natin hindi ito naglandfall sa ating Philippine landmass, no? Marami nagtatanong dapat daw mas mahina o mas humihina ang isang bagyo kapag ka nasa karagatan dahil hinihigop daw ng tubig. Well, hindi yun mangyayari mga kaibigan. Mas lumalakas po ang bagyo kapag ka nasa karagatan mga kaibigan dahil may evaporation po na nangyari dyan. Meron pong interaction na nangyari between po sa bagyo at sa karagatan. Unlike po kapag ka nasa Philippine landmass, no, ay mas humihina. Yun po ang kabaligtaran ng mga kaibigan. Mas humihina ang bagyo or super typhoon. Bakit? Dahil po sa mga kabundukan na siyang pumipigil doon sa malakas na hangin, yung mga puno na siyang pumipigil sa wind force po ng bagyo, kaya nababawasan po yung signal ng lakas ng hangin, no? So sana po malinaw sa atin yan at may natutunan po tayo. So mga kaibigan, kapag ganitong may banta ng malalakas na bagyo, super typhoon tulad sa area ng Batanes, nagkaroon po ng total blackout mga kaibigan kanina and hopefully nakabalik na po yung kuryente, maging alert at maging handa po tayo. So yun lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. Mamaya po muli i-update ko kayo. So wag daw yung kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po.